po tayo. Ama namin, pinupuri namin kayo, pinasalamatan sa morning worship. At ngayon naman po, lalo na sa aming mga lalaki, nihiling namin na ito po ay maging benefit sa amin bilang mga kalalakihan at sa usapin na pakikipaglaban dun sa kasalanan ng porn. Nihiling po namin na bigyan nyo kami ng kalinawagan at ganun din po ng kalakasan na ito po ay makita bilang masama at labanan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami bilang mga kalalakihang Kristiyano at magiging Kristiyano sa pangalan ng Hesus. Amen. Amen. Sige po. So, kanina sa sermon, isa na rin sa nabanggit ni Jesus yung sexual immorality. Kaya part ito nun, yung topic na yan. So, diretso na po tayo kasi try natin 30 minutes, tapos 30 minutes discussion. So, hopefully may copy na kayong lahat. Magsisimula tayo sa 7 facts about pornography. According to studies, actual studies, ano yung mga naging effect ng porn viewing, porn watching. Una, it actually changes the brain. Nagbabago talaga yung utak ng tao. Hindi ito metaphorically na nagbabago, literal, physically na nagbabago yung utak natin. Kapag may mga habits tayo na ginagawa, talagang may mga neurons, may mga brain cells na synapses na gumagawa ng mga lines, gumagawa ng mga paths para masanay tayo doon sa ginagawa natin. Kaya minsan, yung iba natin ginagawa, hindi na natin kailangan na diretsong mag-isip. Nagagawa na lang natin siya. Kasi nilikayo ng Diyos na yung utak natin ay elastic, yung utak natin ay nagbabago-bago talaga ng physically. So, ganun din yun sa usapin ng pornography. Sa pag-view, sa constant na panonood nito, nagkakaroon ng changes. Siyempre, alam natin, lalo na sa mga may alam tungkol sa mga mental health, may mga brain chemicals tayo na tinatawag na dopamine sa serotonin. Kapag may masaya tayong ginagawa, nagre-release yung brain nun. Yung tinatawag na happy chemicals. Nagpapasaya, may isang short-term fulfillment. Masaya ka. Ganyan din nangyari kapag may natatapos kang gawin, kapag naglalaro ka ng games, kapag kumakain ka ng masarap na pagkain, yung mga satisfying na mga bagay. Naglalabas yung utak natin ng chemical na tinatawag na happy chemicals. So, at lahat ng yan ay may addictive na sense, may addictive substances yon. Kaya, isa yun sa mga nangyayari sa utak natin na kapag nanonood tayo ng porn, may temporary happiness na nakukuha, pero nababago na yung physical na itsura ng mga utak natin doon. Kapag naging frequent na, kailangan paulit-ulit na siyang hinahanap. At paulit-ulit na siyang gagawin. At paulit-ulit na siya na hahanapin. Ang nakatatak na sa mga utak natin, physically, literally na, kailangan kong gawin to para mag-release yung utak ko ng dopamine. Yun talagang nangyayari na. Kaya, nag-change yung brain natin. Pangalawa, it can affect our behavior. Kapag nag-normalize na to at naging common na talaga, nagbabago yung behavior ng mga tao. Hindi lang lalaki, kahit babae. Pero, ito yung mga nakalagay sa studies na pagbabago sa mga kalalakihan. Una, nagiging mas dominating at harassing ang behavior nila sa mga kababaihan. Mas masyado nilang dinodominate na yung kababaihan, mas hinaharas na yung kababaihan sa pamamagitan ng frequent use na to. Have less compassion sa mga rape victims. Kapag may napanood sa balita na rape, yung compassion para dun sa mga na-rape, masyado nawawala na. Parang hindi na nakikita na, oops, mali yan, nakakaawa yan, bakit may ganyan. Mas nalilesen na. Parang hindi na kayang makipag-empathize sa mga nasa sexually harassed. Mas may violent attitudes na toward women, mas may mga violent na yung pagtrato sa mga kababaihan. And even actual violence towards women. Kapag may mga abuse sa mga kababaihan, isa sa mga, according to research, na dahilan nun ay porn use. Hindi lang yon, of course, pero isa sa mga nag-function doon ay yung porn use. Pangatlo, it can harm
sense of healthy sexuality. Meron lang tinalaga yung Diyos na healthy sexuality. Lahat tayo meron lang. Mas lalo na sa mga kalalakihan, may healthy sexuality. Pero kapag there is lots of time and energy sa porn, lumalayo na dun sa design ng Diyos na healthy sense ng sexuality. Yung nagbabago na yung taste sa sexuality, mas nagiging dangerous, deviant, kasi hindi na lalo sa mga married na, hindi na yung normal ang okay lang sa'yo. Kailangan more and more and more and more and more. Kaya sa mga magpapakasal or mga married na, even sa mga reformed pastors, may mga tinatanong, Pastor, okay lang ba yung ganito sa sex namin mag-asawa, ganito, ganyan? Meron naman talagang walang problema sa mga mag-asawa na nasa Christian liberty nila. Pero ang isang tina-target natin doon, bakit mo gusto yung labas sa normal? At isa sa mga dahilan noon ay porn. Bakit gusto ko pa nung ganito? Gusto ko pa nung ganyan? Gusto ko pa nung extra sa normal lang na sex? Bakit boring na yung normal sex? Bakit ayaw ko yung normal lang? Isa dito, na-pervert na yung healthy sense ng ordinary healthy sexuality. Kaya may tinatawag pa sa porn, may mga soft, hard porn, may mga extreme porn, may mga ganyan pa. Pero ano yun? Kasi hindi na okay yung normal. Gusto ko more and more. May violent porn pa. So, hinaharm niya yung design ng Diyos na normal lang. Regular lang na klase ng healthy sexuality. Number 4, it stunts the ability to have meaningful and satisfying real-life relationships. Na pipigilan nito yung normal, makahulugan ng mga relationships sa ibang tao. Na ang isa sa mga binabanggit na nangyayari ay naging isolationist. Na ako lang mag-isa, ina-isolate yung sarili. Yun yung isang nagiging result ng pornography. Yung it is not far-fetched for porn users to be overly self-involved and insensitive to others. Hindi niya na iniisip madalas yung iba. Sarili niya na lang iniisip niya. Sarili na lang niya, nakakulong na lang siya, ako lang ito, hindi na siya involved sa ibang tao. Yung pakialam niya sa ibang tao na lelesen na, ganun yung nangyayari. It stunts yung meaningful relationship sa ibang tao. Ganun din, it teaches that women are sexual objects. Ang mga babae ay binigyan ng dignidad ng Diyos dahil sila ay imago Dei, sila ay created in the image of God, may dignity sila at worthy rin sila ng respect. Pero sa pamamagitan ng porn, na-objectify sila para sa gratification ng mga kalalakihan. Ganun nangyari sa mga pornography. Sila ay bagay lang. I-contrast niyo yun sa totoong design ng Diyos sa loob ng marriage. Hindi mo pwedeng tratuhin lang na bagay yung asawa mo. May mga kailangan siya, may mga needs siya, kailangan niya makipag-usap, kailangan niya ng emotional, yung pinag-uusapan nila ngayon, emotional needs. Hindi ka, sa loob ng pag-asawa, hindi ka pwede makipag-sex sa asawa mo nang hindi mo siya kinakausap. nang hindi mo siya sinusuyo, nang hindi give and take. Pero sa porn, take lang. Switch on, bigay mo sa akin yung dopamine burst ko, dopamine ano ko. That's it. Ganun yung nangyayari sa usapin ng porn use, yung mga kababaihan ay nagiging sexual objects imbes na worthy of dignity at respect. Researchers suggest that few as 1 to 3 and as many as 9 to 10 porn users contains physical aggression and violence. Dun sa lahat ng mga pornographic materials, palaging may violence towards women. At na-desensitize din yung humanity ng mga kababaihan na yun. So, porn can also fuel mental health issues. Isa ito sa mga researches. Mga peer-reviewed studies na ang link ng porn use at mental health ay malaki. Kaya marami ang nasa depression, anxiety, loneliness, lower life satisfaction, poorer self-esteem, overall mental health na mababa dahil sa porn use. Isa sa mga corroborating na factors dahil dito sa
pagkahumaling sa porn. At yung quitting porn, pag tumigil sa porn yung isang tao, nai-interrupt nun yung unhealthy cycle na meron silang escapism. Kasi sa mga men's meeting natin, sa mga members, is sa mga napag-uusapan before is, kailangan ko ng reward. Pag pagod ako, manonood ako ng porn, kasi kailangan ko ng reward. Kailangan ko ng magsasatisfy sa akin. And, o kaya naman, pag lungkot na lungkot ako, yun ay escapism na tinatakasan ko kung ano yung normal na kinalalagyan ko at normal na reward sa mga dinaranas ko. So, pag kinwit yun, napuputol yung unhealthy cycle. Pag di ko siya ginawa, napuputol doon yung unhealthy cycle doon. And number 7, last sa mga facts is, it fuels sex trafficking. Marami sa mga pornographic materials ay sex trafficking. Mga hindi sila consent. At marami doon ay mga minor. Marami doon ay mga minor. Ang target nila yung mga, ano tawag doon? Pedophilia. Yung mga pedophiles. Naaaraw sila pag mas bata. Sexually araw sila pag bata yung napapanood nila pag sex. Isipin nyo, sex trafficking, inaabuso, tapos kinokonsume. Yung ganong klaseng, sinusupport yung ganong klaseng material. Di ba? Yung kay, pangalan na to? Yung attend daw ng gay marriage in Lola. Si Alistair Begg. Nagkagulo sa internet dahil sabi niya dun sa isang lola, okay, umattend ka ng gay wedding ng apo mo. Ang pinaka-issue doon ay yung issue ng support. Kapag umattend ka ng homosexual wedding, ibig sabihin, sinusupport mo yun. Ganon din dito. Kapag nagpa-participate tayo, pag nagko-consume tayo ng material, sinusupport natin yung sex traffic, sinusupport natin na abusuhin yung mga batang babae, sinusupport natin na kidnapin sila, sinusupport natin na lokohin sila, sinusupport natin na gamitin sila. Yun yung tinatawag na sex trafficking. Sa scripture, alam naman natin ang isang command is command against adultery. Exodus 20 verse 14, you shall not commit adultery. At sa Matthew chapter 5 verse 27 to 28, sinabi ni Jesus na tumingin ka lang sa babae ng may pagnanasa ay nagko-commit ka na ng hindi fornication sa puso, adultery. Binabalik mo na yung marriage. Kahit di ka pa kasal, red single ka pa, binabalik mo na yung marriage. Kasi para lang sa marriage yun. So, sinabi sa scripture, yung mismong panonood lang ay sa usapin nyo ng pagbali sa commandment. So, sa second page, ito yung according to kay Stephen Arthur-Burn, kay Pastor Stephen Arthur-Burn, ito yung 10 steps para ma-overcome yung pornographic addiction. Yung kanina, pinreview lang natin para maintindihan natin na, okay, ito yung nangyayari. At ito yung sinasabi ng scripture. Ngayon naman, tignan natin, paano ako makakalagpas dito. Una, you should admit that addiction exists. So kapag regular ka na talagang nakakapanood nito, ang kailangan mo i-confess sa harapan ng Diyos, addict ako. That's it. Hindi mo kailangan i-deny yun, addict ako. Yun ang kailangan mo i-confess. Addict ako dito. So, dahil ang unang-unang paraan para hindi siya ma-overcome ay i-deny yung addiction. Maging sa mga sa rehab facilities, yun yung unang-unang kailangan i-admit ng mga i-rehab. Pag mga drug addicts, kailangan nilang i-admit na addict sila. Hindi sila pwedeng gumaling, hindi sila pwedeng ma-overcome nila yun, nang hindi nila inaamin yung kanilang addiction. At Proverbs 28, verse 13, Arvin, pwede pabasa ako nito. Proverbs 28:13. Proverbs 28, verse 13. He who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. Okay, so thank you bro. So dito, pinakita na kailangan ilabas, i-confess na okay, mali talaga itong ginagawa ko at nahuhumaling ako dito sa kasalanan to. Pangalawa, you must recognize that what you are doing is wrong. Hindi lang ito addiction, ito'y kasalanan. Ito'y kasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi dapat natin i-justify yung kasalanan na yun na
Hindi kasi pagod ako kaya ako ito nagawa. Hindi kasi yung misis ko kasi, lalo sa mga married na, misis ko kasi palaging umaayaw eh. Palagi sabi ko sa misis ko, kailangan ko pero palaging ayaw. So, hindi dapat i-justify. Hindi dapat sabihin na dahil dito sa mga to, kaya ako siya nagagawa. 1 John 2:16, Ray, pwede mabasa. First John 2:16, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes, the Lord are implying it's not from the Father, but it's from the Lord. Okay, amen. So, number 3, you must not blame others. Ayan, kung yung asawa ko lang mas affectionate, mas umuoo palagi, kung yung mga babae dito sa paligid, mas hindi maiksi yung suot, hindi ko ito magagawa. Kung yung kasabay ko lang sa jeep, hindi maiksi yung suot, hindi ko ito magagawa. Kung yung mga schools lang ngayon, hindi maikli yung mga, hindi ko ito magagawa. Kung Facebook kasi, nag-appear kasi sa algorithm ko eh. Yung ads kasi eh. So, pwede natin i-blame yun. Pwede natin gawin yun. Pero, para ma-overcome natin, kailangan natin sabihin na, again, it's me. Responsibility ko. Iyon. Ako yung dapat na mag-shoulder ng kasalanan na yon, hindi sila. So, yung sinabi natin kaya, name it and claim it. Kailangan i-claim natin na ako to. Number 4, make yourself accountable to a spiritual authority, perhaps a pastor or a mature believer. Everybody needs a safe person to share their struggles with. Na, ang gagawin natin ay talagang tuloy-tuloy na i-commit na kailangan kong sabihin ito. Hindi one time. Hindi isang beses ko lang siya sasabihin kung hindi talagang hihingi ako ng tulong. Nang tuloy-tuloy. Sa amin ni Pastor Erdy o kaya sa ibang mga kalalakihan natin dito. James chapter 5 verse 16. Ed, pwede pabasa ako. James 5:16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much. Okay. Ayan. Isa sa mga natutunan ko dito, thank you bro. Isa sa natutunan ko nung nakikinig ako sa Christ Church. Isa sa mga talaga ina-emphasize nila. Kasi unang natutunan natin is kailangan natin mag-confess sa isa't isa. Yes. Salamat. Pero yung isang natutunan ko sa hindi lang kay Doug Wilson, sa mga co-pastors niya is kailangan mong magpatulong sa naka-overcome doon. Dahil kapag sabi nila, kapag ang sinasabihan mo palagi ay yung mga nag-struggle din, pare-pareho lang kayo maghahatakan. Maghahatakan lang kayo pababa. So, kaya hindi nila nire-recommend na sabihin mo lang sa kapwa mo, hindi pa naka-overcome. Kasi, babagsak lang kayo pare-pareho doon. So, kaya ang isa talagang way is you can talk to us, Pastor Erdy, sa ibang mga kalalakihan na talagang nakakalaban dito. So, ibig sabihin, hindi lang ako kani-kanino. Hindi lang ako kani-kanino mo sabihin. Number 5, pero you must also recognize that willpower is not the answer. Hindi ito sa pinapalakasan lang ng loob. Palakasan lang ng conviction. Kaya yung iba, okay na sila dahil mas malakas conviction nila. It's not that. Kailangan aminin natin na hindi ko kaya to ng ako lang. Yun yung pinakauna. Hindi ko to kaya na ako lang. Kailangan nito ng kapangyarihan ng Diyos, kailangan nito na lumapit ako sa Diyos, kailangan nito ng biyaya ng Diyos. Number 6, study the Word of God concerning sexual purity. Meron ako ditong na hindi lang ito, kasi ito yung sabi ni Pastor Stephen Arthur Byrne. Una naman talaga, kailangan mong aralin kung ano yung tinuturo ng Scripture regarding sexual purity. Pero ang pinaka-case lang talaga nito ay maging studious tayo sa salita ng Diyos. Of course, pinakauna, kailangan target mo yung sin mo. Sinabi dyan sa James chapter 1 verse 21, putting aside all filthiness, all that remains of wickedness, in humility receive the word implanted, which is able to save your souls. Kailangan ko matutunan ano pa talaga yung sinasabi ng Bible tungkol dito. Pero ganun din, ang isang factor doon ay hindi yun lang.
Huwag kang parang, yun lang yung pumapasok sa isip mo kasi mas mahirap labanan yung kasalanan kung yun lang nasa isip mo. Kailangan, alam mo mismo yon ano yung problem ng porn, ano yung sexuality, ano yung design ng Diyos dito, pero kailangan may holistic pa rin. Kaya importante yung church life na ang narinig mo sa pulpit, hindi lang puro sa adultery. May holistic, may iba akong gagawin. Hindi lang ito yung gagawin ko. Kasi ang isa sa mga nagpapalulong din talaga na nakafocus ka masyado sa isang to. Pero kailangan matutunan mo yun, sabi ni Pastor Stephen Arthur Byrne. So, ganun din, number 7, you must destroy any pornography in your possession. Sa usapin to ng materials, hindi pwedeng may nakaremain pa, may file ka pa. Kasi sa panahon dati, ang porn, dyaryo, CD. Ngayon kasi hindi na eh. Eto na. Yung mga either sa computer or sa mismong phone. So, dito, yung sinasabi niya is you can twin yourself of pornography. Kapag nagtago pa rin tayo ng mga pornographic materials, it's like a ticking bomb that ultimately will destroy your family and your marriage. So, kailangan walang nakatago, kailangan alisin talaga yung lahat ng yon. Number 8, you must learn to flee temptation. Yun yung sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, flee from sexual immorality. Pero dito rin sa Proverbs 4:14 to 15, Joel, pwede pabasa. Do not enter the path of the wicked, and do not proceed the way of evil. Avoid it. Do not pass by it. Turn away from it and pass on. Okay, ito yung utos ni Solomon sa anak niya. Sabi niya, lumayo ka. Huwag kang titingin, huwag kang lilingon. Huwag kang dadaan eh. Sabi niya, huwag kang dadaan doon para makita mo. So, ang tinuturo dito, yung talagang total escape. Fleeing. Aalis ka sa mismong bangin. Hindi lang sinabi na huwag kang tatalon sa bangin, huwag ka doon sa gilid ng bangin. As far as possible, yung sinasabi dito. Kasi self-deception, na isipin natin na we can play with fire without getting burned. Pwede ko siyang gawin nang hindi ako nahuhulog sa temptation. Alam na natin simula pa lang eh. Alam natin yung mga bangin. Alam natin yung mga gilid na yan. Alam natin doon mahuhulog tayo. Maraming mga kaya pagiging mag-isa sa bahay. Bangin na yan eh. Hindi yun yun yung sinabi ni Solomon na do not pass that by. Pag-isa, unrestricted yung mga phones, yung mga materials, walang nakatingin sa mga materials natin na hindi ito pwedeng galawin ng asawa ko. Ganon. Tinatago ko siya sa ibang mga lugar lang. May password ako. Alam mo, bangin yung mga yon. Kung sabi, do not pass it by. Sa mga anak na lalaki, pag ginahayaan sila na may sarili silang phone, na walang supervision, pag may sarili silang kwarto, mga ganong cases, pag titira ka sa bahay na ikaw lang, lahat yun bangin. Alam natin bangin yun. At ang sinasabi ni Pastor Stephen sa ni Solomon din, sabi ni Jess, cut it off. Yung mga bangin, i-cut off mo. Yung mga, alam mo, hindi yun kasalanan, pero alam mo sa sarili mo na once you go there, it's unsafe. Alam natin yun sa sarili natin. At sinabi, lead to flee from temptation. Hindi tatakbuhan yung kasalanan, sabi. Hindi sabi, flee from sin. Ang sinabi, flee from temptation. Again, hindi sinabi, tumakbo ka mula sa kasalanan. Sinabi, tumakbo ka mula sa tukso. Tukso pa lang, tinatakbuhan na. Tukso ang tinatakbuhan, hindi lang. Kasi yung kasalanan, takbuhan talaga yan. Pero sinabi, temptation pa lang, takbuhan na. So, isa yun. Number 9, give yourself time to work through the process of recovery. Magbigay tayo ng oras sa mga sarili natin na makarecover mula dito. Madalas na tinuturuan tayo ng Diyos through learning process. And it can be very painful. Biglaan o dahan-dahan, lahat yan ay masakit. And victory
over-addiction should be viewed as marathon, not a sprint, na tuloy-tuloy siyang ginagawa. Number 10, it's a cliche, but you must approach your addiction one day at a time. Hindi siya, next year, wala na dapat. Lahat nung dahan-dahan na mga exercises, lahat siya ginagawa arawan, habitual, hindi siya mataga, hindi siya yung ang layo ng tingin mo, ang titignan mo palagi, ngayong araw lang na to. Ang tinuro ni Jesus, give me this day my daily bread. Hindi sinabi, maghumiling ka ng pagkain mo for 1 year. Humingi ka doon ng pagkain mo ngayong araw na to. Daily sustenance. So, ganun din dito, na ang hihingi natin sa Diyos, daily grace. Ngayong araw na to, bukas, bago ulit, yun yung sabi ni Brother Ezekiel na nasanay na tayo sa panahon kasi natin, pwede tayo mag-ipon for 1 year, for 1 month. Hindi na tayo nag-iisip ngayon ng arawan eh. Nag-iisip na tayo, matagalan na eh. Pero ang tinuturo ng scripture, arawan. Yung ngayon lang. So, hindi masama magplano for the far future, pero dito sa usapin ng pornography, you should approach it as victories, daily victories. Ngayong araw na to, ito yung kailangan ko, ngayon ko siya lalabanan, ngayon ako nanalo, yun yung sa usapin ng progress. Mas reachable siya, mas nagmamaterialize siya, mas doable siya na gawin ng araw. May natapos ako ngayon, okay. Tapos, number 11, additional ko na lang to, 10 lang yung binigay niya. Pero, ang additional doon ay hindi lang tayo maging preoccupied na hindi ko siya magawa. Meron tayong inuutos sa atin sa 10 Commandments na kailangan kong gawin. May mga don'ts, pero may do's. At isa sa mga ginagawa kasi ng porn ay mag-shortcut tayo. Shortcut ito doon sa pinapagawa ng Diyos. Diba, bawal ka magnakaw, huwag ka magnakaw, sabi ni Paul, magtrabaho ka para ikaw magbigay. Ganon din sa porn, huwag mong gawin to dahil may inuutos yung Diyos sa usapin ng faithfulness, sa usapin ng sexual faithfulness. May sexual immorality, pero may utos ng sexual faithfulness. At ito yung gusto ko na tignan natin. Ang ipoporso natin ay hindi yung sinful sex o hindi yung faithful sex. Lalo na sa mga married na. May asawa na. Sa mga single, isa ito sa mga ilo-look forward. Sa mga single na mga kalalakihan, ang ilo-look forward ay marriage, hindi porn. Ang ilo-look forward ay magtatrabaho ako, mag-ayusin ko yung sarili ko, dahil magpupurso ako ng isang babae na sinabi ng Diyos ay pakasalan ko at doon ko makukuha yung obedience sa Diyos sa usapin ng sexual faithfulness. Hindi utos ng Diyos na dahil may sexual urge ka na ay sabi ni Tim Challies, sabi niya, sexual urges is not a call to pornography. Sexual urges is a call to marriage. Yun ang i-aim. Rather than feeding through porn. Ngayon, hindi sinasabi na kapag kasal ka na, wala ka ng temptation sa porn. Walang nagsasabi nun. Walang nagsasabi na kapag kasal ka na, hindi ka na matetempt, hindi ka na makapag-commit nun, alam niyo yan. Pero ang utos sa mga kasal na is to be content with your wife. Pag kasal ka na, ang utos ay makontento ka sa asawa mong babae. Yan sabi sa Proverbs eh. Sabi sa Proverbs, sabi ni Solomon, tatay Solomon, sa anak niya, sabi niya, anak, umiwas ka sa adulterous woman, sabi niya, let the wife of your youth, sinabi niya, be content with the wife of your, rejoice in the wife of your youth, let your wine, let the fountain bless you. Sinabi, ang makontento sa sarili mo asawa, yung utos sa commandment eh. Utos ng commandment, faithfulness, loyalty sa sariling asawa. So, instead of having, ang porn ay pangangalunya, affair. May mga usapan ngayon sa media, kapag ba
nakikipag-chat yung asawa ko sa ibang babae. Affair na ba yun? Yes, kaagad. At kung may emotional bond na doon, nagbibuild siya, hindi siya nag-flee from temptation, hindi dapat nakikipag-chat yung asawang lalaki sa hindi ako pwede makipag-chat sa ako kani-kaninong babae lang. Ano na yun? Affair na yun. Ang affair hindi na, sabi na sa isa na ang affair hindi nagsisimula sa bedroom. Ang affair nagsisimula sa makikipag-usap. That's affair. Ganun na rin, ganun sa porn. That's affair. Niloloko yung asawa sa pamagitan ng ibang babae. May ibang babae. Hindi lang ilang babae. Maraming babae. So kapag ginawa ko yun, niloloko si Lord. So, yun yung kailangan makontent. Yun ang grace of contentment, grace of loyalty, grace of faithfulness. At kailangan i-refuse natin yung ugliness ng porns sa kung ano yung dinesign ng Diyos, yung beauty ng marriage. Na isang babae lang habang buhay. Isang babae lang habang buhay. Isang babae lang mula pagkabata hanggang pagtanda. Sabi ni Solomon, the wife of your youth. Malamang yung anak niya matanda na. Hindi yung kabataan daw ng asawa mo, kundi yung asawa mo sa pagkabata mo. So, kailangan makita dito, ang answer sa porn ay marital faithfulness. Marital faithfulness. At yun kasi yung mahirap kasi pinagtatrabahuhan yun at long-term reward yun. Kahit sa mga may asawa dito, kahit sa mga may married na hindi, walang magsasabi sa inyo na isang kalabit mo sa asawa mo, bibigay na yon. Simula lang yon. Sa honeymoon period lang, isang kalabit mo ay pagseksagay yung asawa mo. Pag tagal-tagal, pagtatrabahuhan mo ulit. Isang buwan, 2, 3, 6 na buwan, bago ulit kayo. Kasi it's work. Although may dapat pag-usapan nila yung mga kababaihan, kailangan hindi na sa amin ang katawan nila. Pero even in marriage, hindi siya one-time answer. Kung paano nag-abstain ka habang unmarried ka at wini-workout mo papuntang marriage, sa loob ng marriage, nag-abstain ka rin at may wini-workout ka towards that. At it requires hard work at faithfulness. At yun yung wala sa porn. Walang hard work doon. Wala kang pagpapaguran, wala kang susuyuin, wala kang galit na asawang babae na susuyuin. Walang needs na kailangan may provide. Pero yun yung context na binigay ng Diyos eh. Wala kang ililid. Wala kang ililid sa porn na babae. Wala kang ililid. Pero sa marriage meron. So, yun lang. So, punta na tayo ngayon sa discussion. Naglagay lang ako ng discussion questions dito. Pero lahat na tayo dito. Pwede kayo mag-comment, mag-answer, pwede kayo magtanong. Dalawang question lang inilagay ko. Una, ano yung practical ways? Practical na to kasi nakita na natin yung biblical ways. Yung mga, kung ano yung truth. Ngayon, ano yung mga nakakatulong sa inyo to battle porn? Pangalawa, sa pakikipaglaban, ang pakikipaglaban ba sa porn ay losing battle? Losing battle ba to na wala, talo tayo palagi o babagsak dito? Ito ba yung losing battle? Why or why not? So sige, punta po tayo ngayon sa discussion. Comments, pwede gusto niyo sagutin to or even questions. Bro. Additional lang po. Siguro kasi parang gusto ko lang po idagdag in the sense na sa pagdating po sa porn, hindi lang din siya yung visual na objectification. Kasi pwedeng may isang extreme na parang walang emotions involved. So, so kumbaga kung sa women, emotional porn sa kanila, even with men, kasi ang nabanggit niyo po kanina, fantasizing eh. So, even as men, we have different fantasies. Kaya yung market ng porn din, iba't ibang fetish, gano'n. And nakwento yata ito ni Brother Paul na sa isang studies na yung porn, nag-evolve siya. Na parang di gusto niyang i-drive, lalo na sa US. Kasi
gusto niyang i-drive to men-on-men porn na parang pinapasukan nila lang gano'n na yung depravity palala ng palala. And gusto ko lang i-raise na ano siya, it's ugly na rebellion against God na talagang destruction at depravity yung kakainat na niya. And doon naman po na sa discussion question, gusto ko lang po idagdag na yung porn is not a losing battle. Someone who struggles with pornography by the grace of God, sabi ko lang po na talagang grasya ng Diyos yun. Probably may effect dahil tumanda ka na, but hindi ko pwedeng sabihin na magaling ako kaya vulnerability po siya na sasabihin mo sa yung sinasabi niyo kailangan pala maingat kasi nangyari parang sinat ko lang tas na-expose na ako sa lahat, parang nakakahiya kasi parang kita na lahat ng baho mo pero takes vulnerability at unang-una kasi yung accountability unang-una sa Diyos tayo accountable parang madaling sabihin na ay accountable naman ako kay bro pero hindi siya parang isasangkala mo na sinasabi ko naman to sa kapatiran ko pero sa mismong sa Diyos pag wala na nakakita ikaw na lang hindi in your heart of hearts you still desire and yearn for it the twisted lust of life na ino-offer ng mundo at ng kaaway o ng sarili nating mga laman. So gusto ko lang po encourage kayo na possible na maka-overcome because our Jesus Christ, Lord and Savior, has overcome. Sabi niya, sabi ni Paul, we are more than conquerors in Christ Jesus. We are overcomers. And hindi, kahit anong sin pa yan, kahit lango ka sa alak, o drug addiction, o even homosexuality yan, walang, sabi nga po sa preaching kanina, walang kasalanan na hindi nalilinis ng ating purifiers. Yun lang po. Salamat, bro. And other question or comment, sir? Question ko lang, dinidiscourage ba na maging open tayo sa, kunyari, yun na doon tayo, mahina tayo sa ganitong scene. So, ang take nyo ba pas is, discourage na natin yung maging open tayo doon sa ganong scene. Especially kasi nung, laging open tayo Nagsisimula pa lang tayo sa men's meeting. Halos lahat naging open tayo. So, yun lang, clarify ko lang pas. So, naging ano ko tuloy. Nag-abot. Bayad. Hindi po. Hindi natin dinidiscourage na maging open tayo doon. However, hindi natin ang sinasabi natin ay huwag doon lang. Parang pag na-open ko to sa men's meeting ng lahat, okay na yon. Yun yung sinasabi natin na hindi ito lang. Kailangan ko magpa-guide individually, personally, sa mga lalo na sa pastoral oversight. Kailangan ko maging accountable at o kung merong ibang mga kalalakihan na nakilala tayo na mas kaya nang magsabi sa usapin ng accountability. So, hindi natin dinidiscourage yung sa pangkalahatan. Pero, ang sinasabi natin ay hindi yun na yun. Parang, nasabi ko na, okay na to. Kailangan ko ng tulong dito. So, yan po. Follow up, sir. Baka na, sir. Sige po. Ikaw ba? Nagtas ka na kamay kanina? Ano ang pangalan mo? Ito. Okay, ito. Sa question, sa tanong lang po, pinakaunang tanong. Siguro masasabi ko doon na merong sinasabi sa Biblia, parang keep your mind captive, take your mind captive. Sumasa ilalim naman siya sa number 6 na kailangan talaga para malabanan mo yung pornography, di mo na siya mapag-isipan ulit. Mag-absorb ka ng mga materials, mag-study ka, lahat ng mga ginagawa mo, yung pag-iisip mo dapat ay nakatuon sa Panginoon. And baka dahil doon maging habit na siya,
makapag-release siya ng mga ano, kung ano-ano chemicals. And di naman siya palaging nakapagsaya, pero para nga po siyang pagkain. Palagi po dapat natin kinokonsume, di lang para masaya tayo, pero para mag-grow po tayo ng spiritually. And yun lang po. Ilan taon ka na? 15. Sige, Do. Member sila sa Bible Bap sa Life Homes, di ba? Member. Ben. Ayun, thank you. So, maganda yon kasi hindi sinabi sa Philippians chapter 4 na whatsoever things are lovely, whatsoever things are good, whatsoever things are of good report, think of these things. Yung sinabi ni Apostle Paul na para hindi mo rin siya maisip, kailangan punuin mo yung sarili mo ng truth ng Diyos. Kung ano yung maganda, hindi yung maglilit sa iyo kasalanan. Talagang magdadrive kasi sa iyo kung ano yung kinokonsume mo eh. Ano yung palagi mong kinakain mentally and spiritually. Salamat. Gibo, ayan, sige. Si JM. Siguro sa akin pas yung madalas kasi yung deception ng pornography parang wala namang epekto yan. Ayun yung pinakamadalas na deception niya na wala namang health issues pag nagagawa mo siya, lalo na yung masturbation. Ganyan. Pero magandang paalala to sa atin kasi hindi mo nababantayan yung sarili mo. Magugulat ka na lang doon ka na sa consequence ng kasalanan mo. Which is magandang payo din sa lahat na mahirap kapag nandun ka na sa consequence. Though alam naman natin may repentance, may kapatawaran, pero kapag nandun ka na, sinasalo mo na yung consequence, marami kang regret bilang lalo na tayo mga kalalakihan. Kasi hindi mo na mababalik yung oras. For example, kapag nagkaanak ka ng aksidente, ganyan, kasi resulta din ng porn yan. Kaya magandang paalala yan sa atin sa paano natin labanan yung pornography. Tapos, isa din yung sa practical ways na helpful sa akin. For example, kasi ang Facebook parang pornography na rin. Sobra. Helpful sa akin na kapag may mga friends ako sa Facebook na nag-share ng mga, tawag dito, yung revealing, ganyan. Pwede naman sila i-unfollow. Meron namang button na gano'n. Okay, hindi mo naman sila i-unfriend. Pwede mo sila i-unfollow. Tsaka, sobrang i-review pa pagkasama mo pa sa church. Ayan. Kasi madalas naman yung mga ganun, yung mga friends mo sa labas. Tapos, ayun, tapos, kasi syempre, kapatid mo, tapos ayun pa yung magkakos sa'yo, magkasala. So, kailangan natin magtulungan. Tapos, isa rin sa sobrang helpful yung arawan na sinasabi ni Pas na araw, kasi nga yung turo din ng Bible, araw at gabi, saliksikin mo yung salita niya. Kasi sobrang totoo yun na sa isang araw, di ka makapagbasa ng salita ng Diyos. So, magsabi sa'yo, nilagay mo na yung sarili mo sa bangin. Ganoon. Kaya tayo, syempre tayo yung mga nag-look forward sa marriage. Tapos tayo pa yung pabaya sa salita ng Diyos. Paano natin ililid yung mapapangasawa natin kung tayo pabaya tayo? Ganoon. So kapag single pa tayo, tapos pabaya tayo, mas lalo lang tayo malulugmok sa pornography. So ayun, magandang paalala siya sa atin. Pero isa din na magandang biyaya rin ng Diyos na may pag-asa. Hindi to losing battle. Every time we lose, lagi ko naalala pag nadadapa ka, kaya mo pang bumangon ulit. Ayun lang, tapos i-open mo sa pastor or sino magpagkakatiwala. Yun lang. Hindi siya losing battle pero dahil pa rin yan sa biyaya ng Diyos, syempre. Forgiveness at sanctification. Others po? Question, CJ. Di ko, pinanood ka talaga. Baka kasi magta-transition na maganda eh. At kulang din po yung sa sinabi kasi ni JM na deception. Sobrang totoo yun eh. Like, nowadays, nino-normalize na yung pornography. Like, lalo na pag narinig mo yung advice or opinion ng mga non-believers or mga walang kinikilalang Diyos. Na sabihin na, normal lang yan. Normal lang sa lalaki yan, yung manood ng ganyan.
So sobrang deceiving lalo na pag sa isang bata na marinig nila na okay lang pala to. Ganyan. In which na nawawala na sila dun sa tamang direksyon or dun sa disenyo talaga ng Diyos sa pagdating sa sex, sa marriage, and which leads to degeneration talaga, pagiging degenerate ng isang tao. So yun lang, nakakalungkot kasi ngayon sa generation na to, pag hindi ka nanonood ng porn, ikaw pa yung weird. So, napaka-importante talaga na hindi ka magpalinlang sa mundo. And alam mo kung saan nanggagaling talaga yung katotohanan which is the word of the Lord, sa Panginoon mismo, sa disenyo niya, sa kalooban niya. Kaya sana doon tayo mag-submit sa kanya kahit ano pang tingin ng mundo sa iyo na weird ka kasi hindi ka na kaya nagbago ka na, hindi ka na gaano Well, hindi pa naman ako nakakarinig ng gano'n Sabi. Ay, opo. Opo, yun. Yung pero totoo naman yan di ba? Kasi lahat ng porke hindi ka sa kanila, tulad sa kanila, ikaw pa yung nagmumukhang weird in which so yun deception talaga, and kailangan sana ma-realize nila yung beauty talaga ng disenyo ng Diyos. Kasi sobrang ganda ng disenyo ng Panginoon, and wala nang nakakalungkot lang kasi dahil sa kasalanan, nakakaisip tayo ng nakakaisip yung tao ng mga alternatibo, yun nga yung mga shortcut na na walang sobrang foolishness and road talaga to degeneracy. So yun lang po. Maganda din isa din kasi ito sa realization ko nung nabasa ko yung you will not inherit the kingdom of God kapag sobrang addict ka sa sexual immorality. Wala lang, kasi tayo mga Kristiyano, dapat yung pinaka-concern natin yung masunod yung kalooban niya. Which is sobrang contrary na tayo mahal na mahal natin yung point ng hindi natin iniisip yung Diyos habang ginagawa natin yun. Parang dapat maging mabigat yun sa atin kung nag-i-struggle tayo. Kasi sobrang bigat niya talaga. Kaya ayun, maganda na makita mo din na yung salvation natin, at risk yun. Na kapag nag-i-struggle ka doon, pwede mo malus yung salvation dahil di mo binibigyan ng pansin yung pagkakasala. Kaya pa dito. Thank you doon. Very important talaga na huwag mo patisip na inisip natin hindi wala namang mangyayari. Wala namang mabago. Wala namang epekto yan. Pero yun from these two words, lahat yung epekto. Lalo na yung Christian life na. Pwede tayo mag-apostasy. Dahil doon. Marami sa mga tumalikod sa faith dahil sa sexual immorality. Maraming sinasabi nila, hindi na ako yung siya reconstruction. So, nasa ilalim ng lahat doon. Hiniwalay niya asawa, nag-commit ng sexual, puro gano'n. Yung nangyari. So, hindi natin pwede sabihin na, wala lang ito. Hindi ako makapektuhan ito. Kasi ang porn ay, sabi ni Google, so, Catholicism siya. Yung teaching siya, indoctrination yung porn. Pero in-indoctrine niya mga lies. Okay lang yan, walang mangyari masama sa'yo, hindi makapit ng pamilya, hindi makapit ng faith mo. Hindi, at the long run, walang mangyayari masama sa'yo. Yung sabi ni Satan, you will not die. You will not surely die. Pero, opposite yun. You will die. Yung sabi ni Satan. Sige, meron pa. Si Tito. Ano po yung name Tito? Sorry. Dan? Tito. Kasi ang porn, iba't natin na isa sa mga kasalanan ng
pinipahayag ng Diyos na bawal, no? Pero kung titignan natin the way we are created, no? Badili, ang ating katawan ay ginisinyo ng Diyos na magkaroon ng mga desires. Sari-saring desires. Kaya tulad ng pag-inom ng kape, may satisfaction dyan. Pag-inom ng alak, may satisfaction. Di ba? So, pero, we need to be very understanding na may responsibility tayo. How to manage these desires and satisfactions, this fulfillment in our body. Kasi may responsibility tayo ginawa tayo ng Diyos at binigyan na tayo ng kalayaan na magpili ng ayon sa kanyang gusto o kalooban. Pero the fact is, may mga satisfaction na hindi ayon sa Panginoon o sumusobra. No? Yun ang dapat natin i-manage. Dapat natin i-controlin yung mga satisfaction na bibigay sa atin ng kasiyahan, happiness, satisfaction. Pero sa huli, bibigay ng malaking konsekwensya na hindi naayon sa righteousness ng Panginoon. Kaya siguro, tayo ay matutong maging mature sa ganitong area ng ating katawan. Kasi yung katawan yan aking katawan. So, dapat magiging responsible tayo, mature, kung anong inaalaw nating mga bagay na nasa katawan na allow ng Diyos at hindi. No? Yun ang importante. Because we call it accountable. No? Accountable tayo sa mga decision natin sa katawan natin. Kaya na sinasabi ng Pablo na you must offer your body as a living sacrifice. Ibig sabihin, may responsibilidad ka sa katawan na binigay ng Diyos sa iyo. So, ang mga pornography yan, isa lang yan sa mga kasalanan na dapat natin datayan. No? Kasi yung nalagay dito sa cellphone at sa kopya ni Pastor na you must destroy all pornography. Ang cellphone, hindi naman ibig sabihin na i-destroy ito yung cellphone natin. Kasi maraming pornography dyan. Hindi ibig sabihin itapon natin. Diba? It takes wise management kung paano mo gamitin ang cellphone. Nasa decision mo yan. If you allow ang pornography, tingnan mo, iayahan mo, siyempre, katulad ng sinabi dito na ang body natin nag-release ng isang chemical na addictive, ma-addict ka. At kalaunan, increase ang sense of excitement. Yun ang bantayan. No? Kasi sa mundo ito, napakarami ng tukso. So, yan ang tawag sa atin na tayo lalaki, binapaalala ng Panginoon na regarding sa pornography, may ano tayo yan, may dapat itawag itong ground. So, mababantayan no? Kasi sa sinabi ng Diyos na thou shall not commit adultery, nagbibigay na ng implication that men by nature may siya promiscuous or may tendency siya na magtubiyan.
Kaya nilagay ng Diyos, thou shall not commit adultery. Kasi tendency ng mga tayo mga lalaki na maghanap kung hindi natin makukunon. Kaya history-wise, makikita natin sa mga pangyayari, sa mga history. Katulad ni Solomon, ano siya, maraming babae niya. No? Makikita mo, na kung hindi ka magiging maingat, mahulog talaga sa adultery. Yun ang pastor. Last na ako, sige. Kaya na sana ako eh. Kasi ako, hindi pero hindi ako mahilig sa porn. Ngayon, ang question ko, meron bang way na magmamasturbate sa lalaki without sin? Ayun. Wala na. Right. Hindi ko alam kung sino inabutan. Wala na. Ayun, sige. Sige, last na lang. Ang tanong ko bakit, meron bang way na sa lalaki mag-masturbate na hindi nakakasala? Hindi. Hindi pwede. Madalas, ginagamit yung excuse. Sabihin, ginagawa ko lang ito, naman ako inisip ng babae, pinokomment sa akin yung pero, by the fact kasi na ang sin ay contrary sa design ng Diyos. At dinesign ng Diyos yung sex para sa dalawang tao. Lalaki ko lang. Hindi dinesign ng Diyos yung sex para sa isang tao. Palaging nasa loob siya ng marriage at para siya sa dalawang tao. Ngayon, pag lumabas ka doon, bakit mali yung dalawang asawa? Kasi para sa dalawang tao lang yun. Isa lang eh. Bakit masama yung polygamy? Kasi ito yung design ng Diyos. Bakit bawal ang sex-outside marriage? Kasi ito yung design ng Diyos. Ngayon, kung bawal yung tatlo, bawal din yung isa. Dalawa ang kailangan. May asawa ka, dalawang marriage, kayong dalawa. Kahit yung mga married na nagsosolong, pinaano namin, hindi pwede yan. Kahit na sabihin na medyo ano na tayo, kapag nasa ibang bansa, nasa ibang bansa, nasa mo, may mga ganong cases, virtual, magkasama dapat. Hindi kayo pwede mag-pwede. So, walang masturbation na hindi kasalanan. Hindi lang dahil may sense kung ano yung isip, kung di ano yung design ng Diyos. Ang design niya, ay dalawang tao. Isang lang, isang babae. Regardless siya kung may iniisip na inaano mo. Nagising ka na lang. Kasi ano lang pa, parang, dito parang may experience ako. Kanya parang, I mean, based sa experience ko din, kasi I know sa sarili ko din na nabulag ako sa karamihan. May times kasi na kunyari na pagtagumpayan mo, hindi aking sumama na talagang napaglabanan mo hindi talaga. Pero may araw na parang biglang mananagimik ka, tapos hindi mo akalain na parang without knowing, mararamdaman ka na parang may nagkana sa'yo. Oo. Tapos, minsan inisip ko talaga na parang pagkakisip ko na parang inisip ko, ano na saya ako. Tapos, minsan iniisip ko rin yung part ko na parang siguro, parang release na siguro yung katawan ko. Kailangan ko yun, parang so that parang mga paglabanan. Parang gano'n yung pero may times talaga na parang
Hanggang pass. Alam mo, maligyan mo mga Pag nanaginip pa ako, may mga ganun eh, no? Nanaginip pa kayo pag 6 ka. Pero hindi mo kasi naman talaga siya iniisip. Parang wala naman talaga. Parang hindi mo naman siya talaga parang intended. May nangyayari talaga. Naisip ko talaga na parang inisip ko talaga minsan. Parang naman na parang pag ilang kayo na hindi mo na ginawa. Tapos biglang mo na naginip ng gano'n. Parang hindi ko sa release. Paano ko ba siya i-believe? Kasi parang naano ko minsan na parang masala na naman ako. Nagana na ako dahil nag-correct tayo na parang dito eh. Parang Medyo involuntary yun. Pero maging sa panaginip kasi natin, may sense pa rin ng voluntary. Napanaginip ako sa kasi isa siya sa mga iniisip ko. Kahit hindi actively, consciously, isa yun sa mga nararamdaman natin. So, pwede yun, talagang meron ng gusto para hindi ka gising na magawa yun. Pero may mga types din talaga kami natin na panaginip ako yun dahil isa yun sa desires. Isa yun sa mga desires. So, as early as grade 6, tao na So, pero, ibig sabihin, may sin ako na gusto ko. Hindi ko ginagawa minsan. So, kailangan ko yun. Ang i-reply ko, kailangan ko gusto ko. Kasi yung ano ginawa ko kasi wala ko masyado. Pero, ay! Ano ko? Bawal ko kasi. Okay. Sinabi yung keyword. May keyword. Ate siya. Keyword. Okay, sige. Anyway, kaya importante sinabi yung keyword. I-feel natin yung basis natin. Yung mga reason. Para maging sa mga kaso. So anyway, sige po, manalangin tayo sa mga susunod na tayo mga session. Mga susunod na let's pray. Ama namin, salamat po sa tayo na makapag-discuss kami regarding sa pornography. Nilalatag po namin ito sa harapan ninyo dahil alam namin na isa to sa mga kasalanan na pinaglalaanan namin bilang mga lalaki. Tulungan niyo po kami na mapagtagumpayan ito at tulungan niyo po kami na kaminin ito at tulungan niyo po kami na i-mortify ito. Huwag niyo po kami hayaan na mawala ng pag-asa. Huwag niyo po kami hayaan na maisip natin that this is a losing battle dahil ikaw pinadala mo anak mo para manalo kami. Pinadala mo anak mo para mabalangin kami. Pinadala mo anak mo dahil siya ipag-asa namin at hindi sarili namin. Papuri po sa iyo. Aming Diyos. Pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, brothers.